Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Good morning, beautiful. Sa lahat po ng ating mga ka-GMB, welcome sa ating Thursday edition GMB FB Live sa ngalan po ng iyong lingkod, Bishop Efren Nadado. With God, life is beautiful. Sa Diyos, gaganda ang ating buhay. So ngayon simulan po natin ang ikatlong bahagi ng ating topic na tinatalakay ngayong week na ito. Na pinamagatan po natin si Tatay ang tunay na VIP ng ating buhay. Nalaman po natin last Tuesday kung bakit natin tinatawag na VIP ang mga tatay ng ating tahanan. Number one, meron silang tinatawag na visionary leader. Sila yung mga tumitindi kahit sila ay hirap na. At bilang pagbabalik-aral, dalawang bagay po ang kanilang tinitindigan. Tinatayuan nila ang kanilang tahanan pamilya for God's glory. Second, for God's plan. Titiyakin ang lahat ng mga tatay na VIP na ang kanyang pamilya ay tumitindig at tumatayo para mabigyan ng kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, titiyakin din niya na ang kanyang tahanan, pamilya, ay lumalakad ayon sa plano ng Panginoon. Visionary leader, tumitindig kahit sila ay pagod na. Number two, involved protector. Ikalawang katangian ng isang tatay na VIP, sila po ay lumalaban kahit sila ay pagod na. Dalawang bagay din ang ipinaglalaban niya sa kanyang pamilya. Number one, their family salvation. And number two, his family sanctity. Ipaglalaban niya na hindi lamang yumaman, hindi lang gumanda ang buhay, kundi ipaglalaban niya ang pamilya niya. Na lahat sila'y tumanggap ng kaligtasan ng Diyos. He is fighting for his family salvation. Lahat ay gagawin niya upang ang kanyang pamilya ay makatanggap ng libreng regalo ng kaligtasan ng Diyos. Pangalawa, he is also fighting for his family sanctity. Hindi sapat ang kaligtasan. Ang ikalawang bagay na ipinaglalaban ng mga tatay na VIP, ipaglalaban niya na ang kanyang pamilyang nakatanggap ng kaligtasan ay lalakad at mamumuhay sa kabanalan. Ito ang ikalawang katangian ng tatay na VIP. Involved protector, lumalaban kahit pagod na para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at para sa kabanalan ng kanyang pamilya. At ngayong umagang ito, talakayin po natin ang ikatlong bahagi ng isang tatay na VIP. Number three, persistent provider. Sila yung mga patuloy na nagbibigay kahit walang-wala na sila. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 8, if anyone does not provide for his own family, he denied the faith and worse than unbelievers. Maliwanag po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang bawat pamilya, ang bawat magulang, lalo ng mga tatay ng tahanan, kapag hindi po sila nagiging good provider sa pangangailangan ng kanyang pamilya, ang tawag ng Biblia sa kanila, they denied the faith. Mga taksil sa pananampalataya. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng katatayan, isa itong paalaala sa atin na kapag hindi po natin kinakatagpo at tinutugon ang pangangailangan ng ating pamilya, financially, materially, spiritually, ang tawag po sa atin ay mga taksil sa pananampalataya. So mababaliwala yung title natin na pastor, bishop, minister, deacon, elder, worker, or leader. Baliwala ang title natin kung hindi natin kinakatagpo ang pangangailangan ng ating pamilya. Dahil ang tawag nga sa atin
We denied our faith. At pangalawa, we are worse than an unbeliever. Malala pa tayo sa mga pagano o walang Diyos. Sapagkat yung mga pagano, kahit wala silang turing na Diyos, naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Tandaan po natin ito. When it comes to provision, ang lakat ng mga VIP na tatay, they provide, they are good, great, godly, generous provider ng kanilang mga tahanan. Si tatay lahat gagawin, lahat papasukin, lahat isasakripisyo, lahat titiisin, puyat, pagod, gutom, karamdaman, sakit ng pangangatawan. Matiyak lamang niya na maibigay niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito man ay isang white-collar job or blue-collar job. Talagang lahat papasukin, ma-provide lang ang pangangailangan ng kanyang sambayanan. Nagbibigay kahit wala na. Given na po sa atin na iyong financial provision. Given na po sa atin yung educational provision. Given na po sa atin yung material provision. Pero sa Bible, may dalawang mahahalagang bagay na dapat ibigay ang isang VIP na tatay ng tahanan. Dalawang bagay. Pakisulat niyo po ito sa inyong comment section. Number 1, ang pag-ibig ng Diyos. And number 2, ang paghahari ng Diyos. Higit sa pinansyal, higit sa material, higit sa anumang bagay na meron dito sa mundo, ang dalawang bagay na dapat ibinibigay ng isang VIP na tatay is the love of God. Alam niyo kung bakit? Dalang sabi ng 1 Corinthians 13:7, love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things, and love never fails. Ito po'y isa sa pinakamahalagang bagay na dapat binibigay ng isang tatay sa pamilya, ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, binabata ang lahat. Sinasampalatayanan ang lahat. Umaasa sa lahat. At tinitiis ang lahat. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mabibigo. Napakaganda at napakaimportante ibigay natin sa buhay, sa puso ng ating mga anak, ng ating pamilya ang pag-ibig ng Diyos. Na maranasan nila sa ating buhay, na kung paano tayong minahal ng Diyos, gayon din naman mamahalin natin ang ating pamilya. Kaya nga ang tawag sa ating lahat, we are God's agent of love. Maging ang programang ito, dinadala po natin ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng lakat ng tao, sapagkat kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, you will never be the same again. Mababago ang lahat kapag naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama? O may tama? Number 2, yung paghahari ng Diyos. Hindi lamang pag-ibig ng Diyos ang ibinibigay ng isang tatay na VIP. Ang ikalawang bagay na binibigay po ng tatay na VIP, ang paghahari ng Diyos. Dalang sabi po ng Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the labor builds in vain, or the builders labor in vain. Kahit anong gawin nating pagsusumikap, kahit anong gawin nating diskarte, kahit anong gawin nating araw ang gabi, gabi ang araw, 3, 4, 5 ang ating trabaho, kung wala po ang paghahari ng Diyos sa ating puso, mabibigo tayong lahat. Tingnan niyo po yung mga buhay ng mga rich and famous. Tingnan niyo po yung buhay ng mga tunay na VIP ng mundo. Lahat ng bagay meron sila. Pero wasak pa rin ang pamilya. Sila pa rin ang tahanan. Sapagkat ang tunay na nagtatayo, nagpapatibay, nagtatagumpay sa isang pamilya, ay ang paghahari ng Diyos. Kaya ito yung dalawang bagay na ibinibigay ng isang tatay na VIP. Ang pag-ibig ng Diyos at ang paghahari ng Diyos. Alam po nating lahat ng mga tatay, sila pa yung mga hard working. And through their hard works, they pay
their bills. Ito lahat yung kanilang pagpapagal, pagsusumikap, pagsisipag. Ito lahat ang gumagastos sa pangangailangan ng ating pamilya. Kaya nga sabi natin, si tatay hindi lamang dapat breadwinner. Dapat heart winner din siya. Hindi lamang nagbibigay ng financial material, nagbibigay din ng pag-ibig at paghahari ng Diyos. Yung mga tatay na VIP, kahit laging pagod, never silang magiging absent sa kanilang responsibilidad. Kaya harapin po natin ang katotohanan. Tatay, VIP, they work very hard. Minsan pa nga, overtime na, may second job pa, kahit pagod na, gulamang. Lagi ko pong ginagamit na illustration, yung kakilala ko po na isang nagtitinda sa palengke. Alas 3 hanggang alas 4 pa lang ng madaling araw, nasa palengke na yon dahil isa siyang matadero. Nagtatadtad ng mga baboy. Hindi mo ganun kadali. Ang hirap pong magtadtad ng baboy. Dahil talagang mapupuno ka ng dugo, masusugatan ka, mapapagod ka. After niya magtadtad ng baboy mula alas 3 hanggang alas 6 umaga, tanghali, magta-tricycle naman niya. So after niya magtadtad, second job niya, tricycle siya, bumabiyahe sa init, sa araw, sa ulan, sa usok, sa pagod, sa hirap. After niya mag-tricycle hanggang umaga, hanggang hapon, mag-barbecue naman sa bandang hapon, alas 7 ng gabi. Barbecue. Yung lakat ng binigay sa kanya ng kanyang tinadtarang baboy, nagba-barbecue siya, ikatlong trabaho niya. At pang-apat, sa gabi uli, pagpasok ng alas 10, nagtitinda ng balot penoy. Iyan ang larawan ng isang tunay na BIP. Persistent provider. Kaya sa lahat ng mga BIP nating tatay, sa lahat ng mga tatay ngayon, sa lahat ng mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga papa, father, daddy, lahat po ng mga tatay, they live not only by their hands, but they live with their hearts and with their faith. So sa ating pagbabakas, summary po lamang ito. Ang tunay na BIP ng ating buhay ay ang ating mga tatay. Bakit? Number 1, visionary leader. Tumitindig kahit sila ay hirap na. Involved protector. Lumalaban kahit sila ay pagod na. And persistent provider. Nagbibigay kahit sila ay walang-wala na. Sana po tayong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. At sa mga araw na lilipas, huwag nating kalimutan na ang tunay na VIP, very important person sa buhay nating lahat, ay hindi mga celebrities, hindi mga politician, hindi mga artista, hindi atleta, hindi mga influencer. Kung may tunay na VIP sa buhay po natin, yan ang mga tatay, ang mga ama ng ating pamilya. So, suportahan po natin at igalang sila. Purihin po ang salita ng Diyos. Kung tayo po'y napagpala ng ating GMB ngayong umagang ito, at nais po nating sumuporta at maging bahagi ng ating programa na maipangaral po natin ang salita ng Diyos sa buong mundo dahil ang Great Commandment and Great Commission, preaching the word to the whole world and making disciples of all nations. Kung nais niyo pong suportahan ang ating programang ito, malaking bagay ang panalangin. Ipag-pray niyo po ang inyong lingkod na patuloy po tayong gamitin kalakasan, kalusugan, kasiglahan, katalinuhan, katapangan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At pangalawa, pwede din po nating suportahan ang ating programa through our GCash. Dahil sinasabi ng Biblia, those who preach the gospel should live by the gospel. Malaking bagay po kung tayo po'y makapagtatanim sa ating gawain sapagkat ito'y nagagamit po natin para maabot at para mas mapaganda pa po natin ang programang ito. So sa ating pagbabakas, tayo po'y mananalangin
Ipanalangin po natin ang mga kapatiran natin ngayong may mga sakit karamdaman. Panginoon, patuloy po namin dinadalangin sa iyo si Nanay Conching. Salamat sa iyong biyaya. Ama, patuloy namin dalangin ang kumpletong himala ng kagalingan sa kanya, bagamat siya nasa ICU. Patuloy ang katawang panlupa niya, Lord. Palakasin mo, palusugin mo, at ibalik mo ang dating sigla. At maging normal ulit si Nanay Conching. Dalangin din namin si Kuya Jason, Lord God, anuman po yung infection sa kanyang dugo ay aming pong tinatalian. At dumaloy ang banal na dugo ng Diyos sa kanyang katawan at maranasan niyang himala ng kagalingan. Lord, dalangin din po namin sa atin, Ate Helen, kumpletong himala ng kagalingan, kalakasan, kalusugan. Salamat at siya'y nakalabasan ng ospital. At sa kanyang paglabas, Lord, naway patuloy niyang maranasan ang iyong katapatan, kalwalatian. Lord, ang Morales family, ang mga tatay at nanay po ni na Ate Grace, dalangin namin, Lord, sa kanilang pagkakasakit karamdaman, Lord, abutin mo sila ng iyong kamay. At muling maramdaman nila at maranasan ang kapangyarihan ng pagpapalakas, pagpapagaling, at muling kalusugan ng mga katawan po nila. Dalangin din namin sa Ate Delia Kapati, Panginoon, yung pananakit ng kanyang binti, anuman po yung pananakit ng kanyang mga ugat, ng kanyang mga buto, ng kanyang laman, Lord, ito'y tinatalian po namin. At Lord, dinideklara po namin complete divine healing kay Ate Delia. Lord, sa aking kapatid na si Joel, Lord God, na tinamaan po ng tari ng manok, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Abutin mo po ang aking kapatid at siya po'y makaranas ng tunay na himala ng kagalingan. At Lord, maging po sa aking mga anak, Christian Grace, si Moses, Lord God, Lord, yung mga sakit na patuloy pong nakakapekto ng kalusugan, in Jesus' name, I declare and I prophesy divine healing in Jesus' name. At maging Lord kay Pastor Ronoy, may salamat sa isang matagumpay na operasyon. At dalangin ko po sa aking asawa, Lord, patuloy sa kanyang buhay, mahayag ang iyong kapangyarihan. Lord, dalangin din namin si Nanay Clara, Lord, si Nanay Lita, Lord God, si Ninang Tiaring, Ninang Auring, Lord, ang mga magulang po ng aming iglesia, Lord, saan man sila naroon, sa kanilang mga edad, Ama, naniniwala kami, walang imposible, kaya abutin mo ang mga lingkod mong ito at maranasan nila ang kalakasang nanggagaling sa iyo. Maging si Ate Mahaya, Panginoon, salamat sa buhay niya, na siya po isang cancer-free, isang buhay na himala, at patuloy kong dinadeklara, Lord, ang kumpletong kalakasan, kagalingan, kalakasan niya. At Lord, maging yung lahat ng mga nanonood dito, sino mang may mga sakit karamdaman, Ama, ay tinatalian ko po at kinakalagan ko ang kumpletong himala ng kagalingan. Lord, sa lahat ng financial na pangangailangan, ikaw ang aming Jehovah Jireh, the Lord who provide. Ama, sa pangalan ni Jesus, pagpalain po ninyo ang lakat ng mga nangangailangang pinansyal. Lalo tigit, Lord, yung sumusuporta sa aming programa. Ibalik mo ito sa kanilang siksik, liglig at umaapaw that we can never outgive you. Na sa bawat pagbibigay namin sa Lord, alam namin ikaw yung balik ng balik ng balik. Maraming salamat po, Ama. Ngayon pa lamang angkin namin lahat ang katugunan at siniselyuhan namin ang banal mong dugo ng iyong banal na espiritu at ng iyong banal na salita ang lahat ng ito. Salamat, Ama. We declare it's done din. In Jesus' name. Maraming salamat po sa inyong lahat. So sa lahat po ng mga pinagpala, you are blessed to be a blessing. I-share po natin ang programang ito. Bagamat tayo po'y tapos na ngayon, subalit patuloy po, marami pang mga kaluluwa, marami pa tayong mga kaibigan na patuloy pong dumadanas ng matitinding kagipitan. Kaya i-share po natin ito. Okay, bago po pala tayo magtapos, ipanalangin po natin ngayon ang bansang Israel, na ngayon po ay talagang nagkakaroon ng matinding digmaan. Ama, sa oras pong ito, kaming lahat ay nagkakaisang dumadalangin sa bansang Israel, ang bayan ng Diyos. Sinabi mo sa iyong salita, blessed are those who pray for Israel. Lord, kami po'y nananampalataya na ito'y bayan mo. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ang iyong divine intervention na lakat ng pag-atake, ng lakat ng kanilang kalaban, Lord, balutan mo sila ng iyong kapangyarihan. Balutan mo sila ng iyong kalwalatian. Lord, ano ba mga bomba ang patuloy na ibinabato sa kanila, Lord, I pray for your divine intervention. Nang lakat ng ito'y makokontrol mo, Lord God. At ang lakat ng digmang ito'y magpapahayag lamang na meron kaming buhay
makapangyarihan at Diyos ng Himala. Lord, ang aming mga kababayan na sa Israel, ingatan mo po sila, tulungan mo po sila. At Lord, ang pamunuan ng bansang Israel, Lord, bigyan mo po sila ng karunungan. Lalo na po kanilang military forces. Lord, bigyan mo silang lahat ng tibay tatag ng pananampalataya that if God is with us, who can be against us? Lord, salamat sa iyong makangkamay, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito. Salamat, salamat, salamat sa iyong aming papuri. In Jesus' name, Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Bishop Efren Nadadong nagsasabing, with God, life is beautiful. Together, we live as a family, and together, we work as a team. Always aspire to inspire before we expire. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shalom. Shalom.